Hello guys, what's up once again sa muli ang saw-sawerang pobre. So matagal ako na hindi nakikisaw-saw sa mga issue, sa mga intriga, no? Pero ngayon grabe, ako'y medyo iritada kasi may napanood ako, no? Unang napanood ko, may nakita ako na may umiiyak. Iniiyakan si Beyonce. Kasi ramdam daw niya yung sakit na nararamdaman ni Beyonce. Aba, sabi ko, silipin nyo nga yung background ng family. Ang galing niya magdrama para sa ibang tao, no? Ni hindi niya kadugo, ni walang dumadaloy na kahit kunting dugo sa pamilya ng Beyonce. Tapos iiyak-iyakan yung parang concern. Duday, kumusta naman kaya ang family mo, mga relatives mo, mga pinsan mo? Baka naman mamaya madamot ka sa kanila. Baka naman mamaya wala kang pakialam sa kanila, no? Silipin mo, baka naghihirap din sila. Baka nangangailangan sila ng tulong or concern mo. Ang iba kasi mapagkunwari yung parang sobra yung malasakit sa ibang tao. Tapos sa kapamilya ang damot. Baka nga mama hindi ka mahiraman ng bigas di ba? Naiirita ako sa mga ganyan. Na mga feeling mo na, alam mo wala naman masama maging concern. Wala naman, kahit ako, syempre katulad kina Kuya Bal, pag ginaganon, andoon nasasaktan ako, concern. Pero yung masyado ka naman madrama, grabe. Yung nasasaktan daw siya para sa nararamdaman ni Beyonce. Mga ipokrita, no? Ang tanong, kung ikaw ay talagang nasasaktan ka sa nasasaktan ka kay Beyonce dahil kampi ka lang kay Beyonce, o talagang pagkatao mo yung nasasaktan ka pag may naaapi. So kumusta naman ang pang-aapi ni Beyonce sa kalingap kay Kuya Bal? Kumusta man yung ganong klaseng style niya na parang ano ba ang tawag doon, yung may tawag kasi doon sa amin sa Bicol, di ko masabi. Nagaganong-ganonin niya si Kuya Bal. Ang kapal ng mukha, di ba? Buti sana kung si Kuya Bal walang naiambag sa buhay. Matatanggap ko pa yun. O, kumusta? Babaeng madrama. Hindi ka ba nasasaktan sa ginawa ni Beyonce para kay Kuya Bal? Hindi ka ba apektado doon? So, apektado ka lang kay Beyonce dahil feeling mo aping-api si Beyonce? So, apektado ka lang kasi concern ka sa kanya kasi suportado mo siya. Doon ka sa side niya. Kung talagang ikaw ay may puso sa mga naaapi, bakit hindi mo ibalanse? Edi kumustahin mo din ang naramdaman ni Kuya Bal noong mga panahon na nagsama-sama sila para pagkaisahan nila si Kuya Bal. Kung ako, mas kakampihan ko si Kuya Bal kasi mas may naitulong. Yung pinapalabas nyo ba na mas malaki ang naitulong ni Beyonce sa kalingap? Para sa akin, sige sabihin na natin na nung mga panahon na yun, medyo lumakas, diba? Lumakas yung views, o sabihin natin may mga kita. Pero kung ibabalanse mo, parehas lang yun. Parehas sila nag-benefit. Pero para sa akin nga, mas nag-benefit ang Beyonce kaysa sa kalingap na ang pinapalabas nila, yumaman ang kalingap, kumita ang kalingap. Dahil ba kay Beyonce? No. Tanga. Yung mga tanga mag-isip, yun ang papalabasin. Pero para sa akin, sabihin na natin para maging fair tayo, no? Parehas na gain. Pero alalahanin natin, bago pa man nagkaroon ng Beyonce, andyan na yung kalingap. Sikat na yung kalingap. Okay, nung may pumasok na mga beneficiaries na mga angels, so sabihin na natin na mas lalo silang naging pero hindi yun ang mga naging dahilan sa pagsikat ng kalingap, kasi bago pa man sila pumasok, kaya nga nakatulong na ang mga kalingap kasi mayroon na sila, diba?
Kaya wag masyadong mga ipokrita. May mga paiyak-iyak pa kayo, kadrama-drama ninyo eh. Ganyan-ganyan kayo kung talaga nga naman maganda yung ugali. Ano ikinaganda ng ugali? Pagkatapos ng tulungan, magpapatulpo. Pagkatapos ng tulungan, ganun yung mga sasabihin sa tulpo. Tama ba yon? Tama ba yon? Yan ba yung dapat ninyo iyak-iyakan? Naramdam ninyo yung sakit na nararamdaman? Pweh. Tapos ito pa, si Kapitana. Although, wala naman akong pakialam sa buhay nila, di ba? So, issue nila yan, problema nila yan. Pero syempre, as viewers na nagmamalasakit sa Kalingap, di naman tayo papayag na pabayaan na lang na sila yung tama. 'Di ba? So kung ang utak ninyo, ang alam ninyo, tama ang pinagsasabi ninyo, tama ang ginagawa ninyo, kumusta naman kami? Siyempre kahit pa paano, alam din naman namin na tama din naman ang aming opinion, tama din naman na ang aming nakikita, at tama din naman ang aming sasabihin. 'Di ba? Yung Kapitana na yan, napanood ko yan dati. Pero natatandaan ko nung mga unang napanood ko yan, parang kampi pa yan sa Kalingap eh. Pero hindi ako masyado hindi ako masyado aware kung sino yung mga naging kampi talaga sa Kalingap nung mga panahon pa yun, di ba? So di na kasi ako interesado na balikan yung kwento. Basta parang nakapanood ako ng live yata niyan nung mga panahon na yun. Parang sa Kalingap pa yata siya kampi. Pero hindi lang ako sigurado. Pero ayoko na kasi itama. Ayoko na itama yung napahapiyawan ko. Kumbaga, hindi na necessary, no? Kumbaga, hindi na kailangan. So, yun. Tapos, nung mga lately na parang napanood ko, aba, kalaban na yung Kalingap. Grabe, no? Tapos, parang nung mga panahon na yun, naging kampi din ni Medeth, pinaglaban, no? Sabi ko, parang ano naman mga utak naman ito, kung saan talaga sila makaka-benefit, yung parang doon sila kakapit, no? Siyempre nung si Medeth is nasa Kalingap, medyo malakas yung pangalan ni Medeth, 'di ba? Tapos nung umalis, sinundan nila, kumabit sila, no? Pero masaklap nga doon. Alam naman nila yung totoo eh. Pag umalis sa Kalingap, temporary lang nagiging sikat. Sa huli, bagsak. Tapos itong si Kapitana, no? Although di ko naman talaga pinuntahan yung ano niya, yung mga videos niya. Dito lang talaga ako nagre-rely sa mga napapanood ko, sa mga nagre-react sa Kalingap, mga reactors. Kaya ako talagang hindi full knowledge yung naisi-share ko. Kasi nakikisaw-saw lang naman ako. Dahil pag nakakapanood talaga ako ng mga laban sa Kalingap, di ko na kailangan panuorin ng buong kwento kung anong kwento nila. Basta naiirita na ako. So nagre-rely lang ako sa napapanood ko dito sa mga nagre-reactor. Sapat na yung napapanood ko sa kanila. Kasi ayoko na sila puntahan kasi sayang pa ng views. Sayang pa ng oras ko dun. Wala naman ako mapapala kasi antay naman sila. Tapos nakakairita, yung maririnig mo puro naman mga kasinungalingan, puro gawa-gawang kwento, katang isip. Kasi bakit? Ang totoo lang naman talaga, gumagawa sila ng kwento laban sa Kalinga para may content sila. Kasi ang dami-dami naman nilang pwedeng i-content, pwedeng pag-usapan. Iwan ko ba kung bakit Kalingap talagang pinag-iinitan nila ng ulo. Kasi alam nila, pag Kalingap, ang pinonterya nila, may manunood sa kanila kasi may mga ibang chismosa na interesado. Alamin ang kasinungalingan na kinugawa nilang kwento sa Kalingap, 'di ba? So yun na nga. Si Kapitana, kamping-kamping kay Beyonce, no? 'Di ba ako mali? Although kumita ang mga Kalingap dahil kay Beyonce, sino ba talagang kumita? Ang Kalingap or si Beyonce?
So, bago naman napanood ang Beyonce, bago naman dumating ang Beyonce sa Kalingap, Kalingap na yan eh. Kaya nga tumutulong na sila eh. It means Kalingap na nakatayo na yan. Pa kayo naman, ang tagal-tagal nyo na nagko-content sa Kalingap, parang bulag pa rin kayo sa katotohanan. Gumagawa lang talaga kayo ng kwento na alam nyo naman ang totoo. No, tagal-tagal nyo nang kinakalaban ng Kalingap, hanggang ngayon din nyo pa rin alam na noong pa sikat ng mga Kalingap. So, 'di ba? 'Yun lang naman ang totoo dun eh. Kaya masyado nyo talagang ginagawa ng kwento ang Kalingap. Kasi gusto nyo lang talaga na may masabi kayo, may mai-content. Kaya talagang mas pinili ninyo maging antay. 'Di ba? So, nakakairita lang, no? Kasi yung mga sinasabi ni Kapitana, yung parang ang layo-layo sa katotohanan. No? Yung parang hindi mo maintindihan na, yung parang ibang-iba yung ibang-iba yung pang-unawa niya, iba-iba yung pag-intindi. So, nakakaano, yung parang ewan ko ba kung bakit talaga nila pilit na minamali, pilit na pinapasama yung kwento ng buhay ng Kalingap, no? Na parang alam naman, alam nyo, hindi nyo naman pwede utuin yung mga viewers. Hindi lahat na uuto na gusto nyong palabasin yung kwento nyo yung tama. 'Di ba? Kitang-kita naman natin yung totoo. Bakit nyo ba pinagpipilitan na gawing mali ang kwento para sa Kalingap? Bakit nyo ba pinagpipilitan na gawin ang lahat na maging mali sa kwento ninyo? Nakakaano ba yung hindi ko maintindihan. So, lalo pag naririnig ko yung kwento tungkol sa kay Beyonce, na talagang masyado nilang tinitwist yung kwento ng mga pangyayari, na talagang ang gusto nilang palabasin yung talaga ang Kalingap ang nakinabang kay Beyonce, si Beyonce yung aping-api. Diyos ko po, aping-api pa ba yan sa palagay ninyo na yumaman? At yung bang hindi ninyo nakikita ninyo na kahit yumaman na, sa paningin ninyo na api pa rin? Ikumusta naman yung Kalingap na kung hindi dahil sa Kalingap, hindi nila natikman ang ganitong buhay? So, bakit hindi ninyo kayang i-appreciate yan? Bakit nyo talaga pinagpipilitan na si Beyonce may ambag sa buhay ng Kalingap? Ang mga Kalingap pa walang naging ambag. Bakit nyo pa masyadong pinagpipilitan yung bagay na yan, na masyadong akala nyo naman lahat ng manunood is mga ganun katanga yung utak? Kahit ako, bobo ako dito sa pag-YouTube. Wala akong alam. Nakikisaw-saw, pero hindi ako bulag para makita ko yung tama at mali, no, sa Kalingap. So, hindi ko lang maintindihan talaga dito sa mga ibang tao na pilit talaga nila tinitwist yung mga kakwentuhan para lumabas lang talaga o ipalabas talaga ng Kalingap mali, masama, no? Ang gulo-gulo.